We give you glory, we give you honor, we give you thanks. Our Heavenly Father, we thank you for such a wonderful day. And truly, Lord, we say, we just want to make a room for you. Knowing na kahit hindi namin nakikita, you are working. And all we have to do is declare your word, declare your promises. So that even today, we just continue to welcome your presence. We continue to welcome the work of your Holy Spirit upon our lives, even in our midst. Patuloy na kayo ang siyang manguna, makapangyari sa aming kalagitnaan. Maraming salamat. At katulad ng ulan, diligin ninyo ang puso ng bawat isa sa amin. And that, Father, your word will be planted good and deep in our hearts. And that, Lord, open the eyes of our understanding, our spiritual ears, that we may hear what the Spirit of God is saying. Buksan niyo ang aming mga spiritual na mata para makita namin ang iyong ginagawa sa aming kapanahunan. So we praise you and bless you, and we welcome you. Holy Spirit, have your way. Have your way. So we praise you and thank you. In Jesus' name. Amen. Amen. Come on, give a praise unto the Lord. Hallelujah. Thank you, worship Him. Amen. Thank you, worship team. Praise God. God is good all the time. So, hindi naman po kayo naligo kagabi? Ha? So, tag-ulan na. Yeah. Pero hindi naman binaha ang loob ng bahay. Bakit? Pinasok ng baha. So, as long as maayos ang bawat isa, okay? Kanina sabi ng awit, in the very thing wherein you need to be declaring the Word of God, you need to be declaring the promises of God, dahil isang bagay na dapat maunawan at dapat makita ng bawat isa sa atin, sa lahat ng pangyayari sa buhay natin, dalawa lang naman yan eh. It's either you will trust the Lord, yung magtiwala ka na ang Panginoon, alam niya ang kanyang ginagawa, as you are doing what you need to be doing as a believer, or ikaw ay magreklamo na katulad ng karamihan. Sa gitna ng mga pangyayari at kaganapan sa ating buhay, ang isang dapat na tuklasin natin ay ano ang layunin ng Diyos, bakit tayo isinilang sa mundong ito at bakit natin nakilala ang Panginoon. Because I believe na sa buhay ng bawat isa sa atin, either you are a participator or you are a spectator. Marami tayong pagdadaanan sa buhay na to, at sa bawat pinagdadaanan, lahat din lilitaw at lilitaw ano ang nilalaman ng ating mga puso. At kapag lumitaw kung ano ang nilalaman ng ating puso,
makikita mo, dahil sabi ng salita ng Diyos, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. And as you listen to what you are saying, yun din ang time for you to make the right decision, the proper decision, na kung saan, ano ang gagawin mo? To do what is right or to just flow with what is going on? Okay? Kasi, halimbawa sa kinakaharap ng ating bansa, ang pwede mong tingnan ay walang iba kundi yung mga pangyayari. At dahil ganun din, nakatulad nga po niyan, ng pagbaha, ang ipapaalala na muli sa atin ng mga bahang yan ay walang iba kundi ang flood control, or ang gagawin mo ay ano ang nararapat at dapat mong gawin sa ganitong kapanahunan. Okay? Because either you go through a dead end or we prepare ourselves to enter into a new level, into a new open door of opportunity. Dahil ang pwede mo makita, ano yung opportunity na ipinipresent ng mga ganitong kaganapan o ganitong mga pangyari bilang mananampalataya. Kasi, no matter what we go through, okay? No matter what we go through, still the best way is to seek the Lord. We need to be seeking the Lord dahil siya mismo ang nagsabi, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you. So that's the purpose of God. Okay? So iyon ang layunin niya. And sometimes, ang ating tinitingnan ay, Lord, ano ang gagawin mo? I believe when Jesus said, it is finished, na katulad ng lalangin ng Diyos, ang langit at lupa, everything has already been completed. Now, what we need is to seek the Lord so that we can have the wisdom, the knowledge, and the understanding kung ano ang ating kinapapalooban at ano ang dapat nating gawin. Okay? Because I believe one word from God can change our lives. Pwede tayong maging reklamador. And we will go through things in our lives. Kanya nga, ang sinasabi roon sa salita ng Panginoon na nasulat o lahat ng nasulat, it's either you go for doctrine or you go for teaching. Doktrina o katuruan, ano yung katuruan na mapupulot natin, ano yung katuruan na ating gagawin, or tayo ba'y itinutuwid at ano ang dapat na sa buhay natin ang dapat nating gawin. So that's why we need to learn to seek the Lord. Because when you encounter the Lord, yun ang pinakamaganda eh. An encounter with God. Kasi buong Biblia, mula Old Testament to the New Testament, everything actually is about an encounter with God. Your encounter with the Lord, either you will be changed or your encounter with the Lord ay pwedeng sumama loob mo at pwede kang magmaktol. Okay? So, katulad ng ating panahon, maririnig mo, sobrang init naman. Ngayon na umulan, baha naman. Okay? It's either you do something about it or you complain about it. Kaya ang pinakamahalaga is really to seek the kingdom of God. Yung pagharian tayo ng Diyos. Kanya nga sinabi niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you.
At diyan nga makikita kung tayo ay doer of the Word of God or we are just hearers. Kasi yung pundasyon na pinaglalagakan natin ng ating buhay na katulad ng sinasabi ng Matthew chapter 7 na dalawang uri ng tao na nagtayo ng kanilang bahay. Okay? Actually, hindi naman bahay ang tinutukoy doon eh. Yung bahay na yon ay walang iba kundi yung buhay natin. So, kapag dumaan o kaya kapag dumating ang ganitong mga pangyayari, it's either it will reveal what is in your heart at kapag nakita mo kung ano ang nasa puso mo, ano yung mga adjustments na dapat mong gawin. Okay? So, that's why we have to understand, ang sabi niya rito, na everyone o lahat ng taong nakakarinig ng salita ng Diyos, dalawa ang pwede nilang gawin. It's either i-apply nila and then they will have a strong foundation for their lives, or hindi nila i-apply, then parang naririnig lang and afterwards, wala na. So if you will go with me in Luke chapter 8, starting with verse 1. Luke chapter 8 verse 1. Ang sabi niya rito, after this, Jesus traveled about from one town and village to another, proclaiming the good news of the kingdom of God. The 12 were with him. And also some women who had been cured of evil spirits and diseases. Mary, called Magdalene, from whom 7 demons had come out. Joanna, the wife of Cusa, the manager of Herod's household, Susanna, and many others. These women were helping to support them out of their means. Can you show me the Passion Translation, if you have the Passion there? Okay? So, ang sabi niya rito, makikita ho natin ng ating Panginoon, going from one place to another, soon afterward, Jesus began a ministry tour throughout the country, visiting cities and villages to announce the wonderful news of God's kingdom. His 12 disciples traveled with him, as did a number of women who had been healed of many illnesses and set free from demonic power. One of the women was Mary, who was from the village of Magdala, from whom Jesus had cast out 7 demons. Among the women were Susanna and Joanna, the wife of Cusa, who managed King Herod's household. Many other women who supported Jesus' ministry from their own personal finances also traveled with him. Father, we thank you. And Lord, buksan niyo ang aming mga puso, ang aming mga isipan, ang aming mga pangunawa, upang sa mga sandaling ito, makita namin ang layunin na iyong itinalaga sa buhay ng bawat isa sa amin, and that we will fulfill them. So we thank you and we honor you. In Jesus' name, amen. Amen. So, last Sunday, Mother's Day. So, kapag tinitingnan ko ang mga talatang to, sabi ko, parang nagpapatuloy pa rin ang Mother's Day. Okay? So, because, you see, as people of God, there are things na madalas, kapag pinag-aralan o kapag tiningnan natin, ang nakikita ng karamihan or mula noon hanggang ngayon, madalas isinasantabi palagi, or if you have been listening sa online class doon sa ating leadership training,
and we were looking at passage of scriptures nang nagsasabi o sinasabi doon na manahimik ang mga kababaihan at ipinapaliwanag natin kung ano ang kahulugan noon. Well, if you will just again go with me, makikita ho natin ano ang dahilan. Okay? Kasi sa kapanahunan nila, hindi pwede ng isang tagapagturo o tinatawag na rabbi ay magsama ng kababaihan. Bawal sa kanilang kapanahunan, bawal sa kanilang kultura na ang mga babae ay sumasama sa isang tagapagturo. So, mga lalaki lang ang pwedeng turuan para maging tagapagturo. Iyon ang kanilang kapanahunan. But you see, Jesus, when He came, hindi ho niya ihiniwalay ang lalaki sa babae. And I believe na ang kailangan ng isang tao ay walang iba kundi yung pagkakaroon ng encounter sa Diyos. Yung masumpungan natin ang Diyos sa isang buhay na kaparaanan na kahit ano pa man ang mga pinagdaanan natin, kahit ano pa man ang mga pangyayari sa ating mga buhay. That's why you will notice that in verse 1, it speaks about our lives, wherein Jesus is the answer. Okay? Jesus is the answer, and you will see na si Jesus ay merong ministeryo. Meron siyang gawain, meron siyang layunin nung siya'y maparito sa ibabaw ng lupa. And that is to preach the kingdom of God. Yung paghahari ng Diyos. Okay? Bakit kailangan natin ang kaharian ng Diyos? Bakit niya sinabi, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you? Because you have to understand, in Romans chapter 14, verse 17, makikita natin anong meron sa kaharian ng Diyos. Okay? Chapter 14. So, you will understand kung ano ang meron sa kaharian ng Diyos. Kaya ang sabi niya rito, for the kingdom of God is not a matter of rules about food and drink, but it is in the realm of the Holy Spirit, filled with righteousness, peace, and joy. Okay? So righteousness, peace, and joy. So that is what is in the kingdom. Sa mundong ito, kaguluhan. Walang kapayapaan. Confusion. So, makikita mo sa mga pangyari, malilito ka. Parang sa ano lang yan, parang sa Facebook, parang sa social media. Alin ba talaga ang totoo? Napakaraming fake news. That's why don't dwell in those things. Learn to dwell in the Word of God. Go to the Word of God. Okay? Our peace is in the Word of God. Our joy is in the Word of God. Our righteousness is in the Word of God. At saan maghahari yan? See, even Jesus, in Luke chapter 17, ang sinabi niya roon is, the kingdom of God is within you. Hindi po yan sa panlabas. Darating ang panahon, pagkatapos ng tinatawag na tribulation, literal na maghahari ang Diyos sa daigdig. Pero sa ngayon, hindi pa. Ang paghahari ng Diyos or ang kaharian ng Diyos ay naroon sa puso ng bawat isa sa atin. And what do we do in that kingdom? So if the kingdom of God is within you, then ano ang dapat nating gawin? Okay? So, kaya ang sinasabi niya, yung kaharian ng Diyos, it's within you. Naroon sa iyo. Naroon sa loob mo. So, it's inside of you. Because who is living on the inside? The Holy Spirit. Tayo yung templo. So, it's either you look on the inside at masasabi mo, greater is He that is in me than he that is in the world, or ikaw ay titingin sa labas at ang titingnan mo, ang makikita mo, yung problema mo,
Ang makikita mo yung bayarin mo, ang makikita mo yung mga pinagdadaanan mo sa buhay na to, at hindi mo makita ang pangako ng Diyos. Why? Because you are not looking at the kingdom. And the kingdom of God is within you. Okay? And the Word of God is saying that you are a conqueror. You are more than a conqueror. Bakit? Because you are created in the image and likeness of God. So nilikha tayo ayon sa wangis at ayon sa larawan ng Diyos. So, that's why, in Luke chapter 8, makikita ho natin dyan. Jesus was going around preaching the kingdom of God. Dahil kapag ang kaharian ng Diyos ay naghari sa buhay ng isang tao, mula sa buhay na yon, makikita ano ang meron. So, and you can see that in 2 Timothy chapter 1 and verse 5. So, eto yung sabi ni Apostol Pablo. Okay? Chapter 1. So, ang sinasabi niya roon is, as I think of your strong faith that was passed down through your family line, it began with your grandmother, Lois, or Louis, who passed it on to your dear mother, Eunice, and it's clear that you too are following in the footsteps of their godly example. Why? The mother or the grandmother encountered God in his life, in her life. The kingdom of God na sumpungan ng kanyang lola, ano ang meron sa kaharian ng Diyos, at sinampalatayanan niya yon. Na pagkatapos noon, iyon ang siyang nakita ng anak niya na ipinasa doon sa kanyang anak na si Eunice, na pagkatapos noon ay siya namang nakita ni Pablo kay Timoteo. So, kapag pinag-aralan natin sa ating mga buhay, ang isang bagay na makikita mo riyan, it's either na yung mga tinanggap natin mula o nakita natin mula sa ating mga magulang ay pwede nating ituloy, or kung ano ang iyong nakita sa uri ng pananampalataya na meron ang bawat isa, then the tendency is you can pass it to your children or hindi maipapasa sa kanila. Okay? So ang sabi niya ron, as I think of your strong faith, pananampalataya na nanalaitay doon sa pamilya. It all started with an encounter with the power of God. Okay? Because kapag naka-enkwentro natin ang Diyos sa isang buhay na paraan, it will change our thinking. It will change our outlook in life. Magbabago. Yung sarili nating pangarap, mawawala yan. Ano ang papalit? Yung pangarap ng Diyos para sa ating buhay. Kapag na-encounter natin ang pag-ibig ng Diyos, okay, you will stay in that love. Hindi mo gugustuhin na lumayo sa pag-ibig na yon. Hindi mo gugustuhin na ikaw ay mapahiwalay sa pag-ibig na yon. It will not make you passive. It will make you a believer and a doer. Kaya, makikita natin in verse 1 ng Luke chapter 8, ang sabi ron, Jesus was preaching. Jesus was having a tour. Okay? Sa buong bansa nila, sa buong lupain ng Israel, at mula roon, sa bawat syudad, sa bawat barangay, sa bawat lugar, ano ang dala-dala niyang mensahe? Hindi siya nagrally para palitan yung mga pamunuan nila. No. Dahil hindi siya tagalupa. Alam niya na ang pangunahing pinanggalingan niya kalangitan.
Alam niya na ang kaharian na kinapapalooban niya ay hindi kaharian ng daigdig na to, kundi ang kaharian ng Diyos. So the same thing with us. Are you in the kingdom of God? Do you belong in the kingdom of God? Or do you belong in the kingdom of this world? Kaya, if you belong to the kingdom of this world, ano ang aatupagin mo? The things of this world. But if you belong to the kingdom of God, ano ang gagawin mo? To make a difference in this world. Why? Because you have another kingdom. Okay? So that's why, when you encounter the Lord, so ang sabi niya ron, visiting cities and villages to announce the wonderful news of God's kingdom. At sino ang kasama niya? Nung una siyang naglilibot, wala pa yung 12. Pero nung siya ay magsimula sa kanyang pangalawang paglilibot or habang siya ay nagpapatuloy sa kanyang paglilibot at pangangaral, nagkaroon ng mga alagad. At hindi lang mga alagad. Kasi ang sinasabi rito is, there are women who have encountered the Lord and the power of God over their lives. Okay? So, ano nangyari sa kanila? You will see in verse 2, ang sabi ron, as did a number of women. So, maraming sumama. Marami. And usually, sino mas marami na sumasama? Mga kababaihan. Sa kapanahunan nila, isinasantabi nila ang kababaihan. Hindi importante ang mga babae sa kanilang kapanahunan. Ang mahalaga lang ay yung mga kalalakihan. Parang sa kultura din natin, na sa magulang, ang mas gusto ay yung pagkakaroon ng anak na lalaki kaysa anak na babae. So, but when it comes to God, kay babae, kay lalaki yan, ang mahalaga is, ano ang iyong karanasan sa Panginoon? At ano ang nangyayari sa karanasan na yon? Yun ba'y nananatiling sa iyo lamang or ito ay nagiging bahagi ng buhay mo at dinadala mo sa iba? So Jesus went around declaring the kingdom of God. Ang sinasabi niya, ito yung kaharian ng Diyos. Ito yung meron sa kaharian ng Diyos. At sa kanyang pangangaral, na-encounter niya ang mga tao na pagkatapos ma-encounter ng mga taong to si Jesus at nagbago ang kanilang mga buhay, sumama na sila kay Jesus. They travel going with Jesus. So verse 2 ang sabi roon. So imagine, going all throughout the villages. At ilang taon yan na ginawa ng Panginoon? 3 years. Na buong Israel, iniikot niya. At sa pag-ikot niya sa kanilang lugar, nangangaral siya. Bakit kasama niya ang mga babaeng to? Anong gagawin ng mga babaeng ito? So, ang sabi rito, sila'y mga pinagaling sa lahat ng uri ng karamdaman at pinalaya mula sa kapangyarihan ng kadiliman o demonic powers. At ang sabi rito, one of the women was Mary, who was from the village of Magdala. Kaya bakit siya tinawag na Magdalene? Dahil maraming Maria. Ang popular na pangalan sa kanilang kapanahunan ay Maria o Mariam o Miriam. Okay? So iyan po ay Mary. Yung Miriam sa Old Testament, Mariam, okay? Yan ho yung mga Maria.
Ngayon, sa dami ng Maria, the thing is, sino sa kanila? Mary. So, ba't siya tinawag na Mary Magdalene? Dahil siya ay mula sa Magdala. Hindi ho sinabi ng salita ng Diyos na siya ay isang hostess. Na katulad ng awit na narinig natin sa Pilipinas na inaawit, na siya ay isang kalapating mababa ang lipad. Iyon ang sinasabi. Pero hindi ho. Okay? Because if you will study the scriptures, wala hong sinasabi. At kapag naka-encounter ka ng mga babae na nanggaling sa hindi magandang sitwasyon o kaya background, na katulad ng Luke chapter 7, yung sa huling bahagi, makikita mo riyan na walang pangalan. In the Gospels, the good thing is walang pangalan. Pero sa Old Testament, may pangalan. Ine-expose sa Old Testament. But when it comes to the Gospel, kaya nga sinabing mabuting balita yan. Dahil hindi ho chismis. Ang binibigyan ng pangalan ay yung mga tao, ano ba nangyari sa buhay nila? Halimbawa si Mary Magdalene, ano nangyari? Anong meron sa kanya? Siya ba'y hostess? Hindi ho. Siya ay demon-possessed. Ilang demonyo? 7. Bakit ho 7? Bakit hindi isa? Pag isa, siguro, may katinuan pang pag-iisip. Pero paano kapag 7 demonyo? Nakikita niyo yung mga demon-possessed na gumagala-gala sa kapaligiran natin na ninakaw ng dyablo o ng demonyo ang katinuan ng kanilang mga pag-iisip? Maaring yung isa, maaring possess ng isang demonyo lang. Medyo ano pa yan, nakakalaban pa yan. Pwedeng makarecognize, pwedeng makakilala. Pero kapag yung ganyan karami, because actually, 7, it means completion. Perfect. Kumbaga, kompleto. Gustong kompletuhin ng dyablo na sakupin yung buhay ni Maria Magdalena. Pero ano nangyari? Nakilala niya si Jesus. Na-encounter niya si Jesus. At mula roon, pinalayas ni Jesus yung 7 demonyo na naroon sa buhay niya. At anong ginawa niya? Pagkatapos na ma-encounter niya si Jesus, pagkatapos na siya ay lumaya, makikita ho natin dito, ang sabi roon, sumama siya. She became a disciple. And afterwards, sa krus ng Kalbaryo, sino ang mga naiwan? Mga lalaki o mga babae? Mga kababaihan. And afterwards, nung siya'y ilibing, nung kuhain ni Joseph of Arimathea and then si Nicodemus, yung bangkay ng Panginoon at inilagak sa kanyang libingan, sino ang mga saksi? Sino ang mga naroon? Sina Maria Magdalena. Nang mabuhay na muli ang Panginoon, sino ang kauna-unahang babae na naroon? Maria Magdalena. Why? Because of what happened. Because of the freedom. Nasumpungan niya kay Jesus. Hindi na siya humiwalay kay Jesus. Nakilala niyang mabuting balita, nakilala niya ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoon, and afterwards, sumunod na siya. Naging follower na siya ng Panginoon. Okay? So, sino mga kasama niya? Nandyan si Susana. Hindi binanggit kung ano ang nangyari sa buhay ni Susana. Tahimik ang Biblia. And afterwards, nandyan yung si Joanna. And then, the other women na hindi pinangalanan.
Bakit? Kasi kapag ibinigay ang pangalan, maaring pagchismisan pa yan. Ay bakit sinama ni Jesus yan? Ganyan, ganito ang taong yan. Bakit niya tinanggap yan? Ay makasalanan yan ano yan So that's why their names were not given. Okay? Kasi madalas ang pagchichismisan ng tao ay walang iba kundi yung mga pangalan. So, you will see, ang sabi rito, that these women, they started to follow Jesus. At anong meron sila? Okay? When people who have encountered God in their lives, ang kasunod, transformation. After the encounter, there are transformations. At sa mga pagbabagong yun ng buhay, makikita mo ano ang nagiging bunga ng buhay nila. Well, I believe na bago nila makilala ang Panginoon, maayos ang mga kalagayan nila. So nung makilala nila ang Panginoon, alam nila na yung ari-arian nila merong layunin. Okay? So ang sabi roon, many other women who supported Jesus' ministry from their own personal finances also traveled with him. Women were the supporters of Jesus in the ministry. Okay? Maganda sana kung merong sinabi na there are also men. Ang lalaking treasurer ni Jesus Sino treasurer niya? Si Judas. Si Judas Iscariote. Siya yung nangungupit. Okay? So sabi roon, these women, okay? So they know the purpose of their prosperity. And they were willing. You see, one thing that I found out, nung nakaraan sinasabi natin, na minsan isusubo na lang, ang gagawin ay ibibigay pa. I believe they found their purpose in life. And they found as well the purpose why God has blessed them in the first place. And that is to be part of what Jesus is doing. Kaya ako naniniwala na ganoon din sa bawat isa sa atin. Bakit gusto kang paunlarin ng Diyos? For you to be a partner with Jesus. For you to be a partner na makita mo, eto ang gusto kong mangyari. Eto yung mangyayari. Hindi lamang babaguhin ng Diyos ang buhay mo. Hindi lamang babaguhin yung pananalapi mo, kundi makikita mo ano ang layunin, bakit ka paunlarin ng Diyos. Bakit gusto ng Diyos na ikaw ay umunlad? So you can do a ministry tour. Hindi one time yan. Kasi ang sabi roon, they have been traveling from one city to another. And Jesus has been doing that for 3 years, and they were traveling with him for 3 years. Naubusan ba sila? No. Because the more that you give, the more it is given back to you. Okay? So, kaya kapag tiningnan natin, kapag nabago ang buhay, you will start to step into the calling of God upon your life. So these women saw the opportunity. Nakita nila ang layunin ng kanilang mga buhay, and they started to do things. Okay? Well, sa modernong kapanahunan natin, meron bang ganun? Yes. You go to places, God
tell you to go to a place, and afterwards, when you go to that place, there was somebody God has already prepared. Okay? And afterwards, sila yung nagiging daan para magsimulang isang gawain ng Panginoon. And we have seen that example. And there will always be people na inihanda ng Diyos na makikita mo na ang gagamitin niya, hindi ho niya ibabagsak mula sa kalangitan, kundi God will speak to people, God will command people. So it's either we'll listen to what God is saying unto us at makita natin yung layunin natin, or hindi natin makita. But these women, etong mga kababaihan na to, nakita nila. Okay? Nakita niya. Bakit? So, same thing. Why God wants you blessed? Because along the way, God wants you to partner with Him in bringing the gospel to the people. Dahil sa mundong ito, mabibigo ka lang. Maraming pighati, there are sorrows, and katulad ng sinasabi ng aklat ng Ecclesiastes, walang tigil yung cycle ng hanap buhay dito, hanap buhay doon. Makikita mo yung cycle ng buhay mo. From Monday, yung iba ayaw na dumating yung Monday. Bakit? Anak ko, Monday na naman. Trabaho na naman. Pero wala namang angal, di ba? Pero pag Linggo, sasabihin, ngayon nga lang ako makakapagpahinga eh. Ang totoong kapahingahan naroon sa piling ng Diyos. Kaya mas maganda magpahinga sa piling ng Diyos kaysa mamahinga. Nakapiling ang Diyos. See? Kung ayaw mo, di ba? Mamimili ka lang naman eh. It's better to go in the house of God. One day in the house of the Lord is better than 1,000 days in the world. Why? Because you can encounter the Lord and you can see your purpose in this life. Kaya sa bawat isa sa atin, hindi ka itinakda. Katulad kanina ng sinasabi ng awit. Hindi ka tinakda para maging mahirap. All things are possible. Ano sabi ron? When I am weak, yung who will make us strong? And, ang sabi ron, when I am, ano ba yan? When I'm poor, I know I am rich because of what the Lord has done. So, you know you are rich on the inside. So, pero out of your confession, ano yung declaration mo? Na kahit na alam mo na walang-wala ka, na dumating ka doon sa point na walang-wala ka, pero anong meron ka? May pananampalataya ka. And you start to declare, and you start to say, all things are possible. So, you see, ang mga kababaihang ito, when they started in their lives, yes, they have something in their lives, but something is missing. Yung isa, maaring si Maria Magdalena, maaring mayaman siya, pero demon-possessed siya. Gaano karami demon-possessed na mayayaman? Di ba? O kaya, si Kusa, or rather, si Joanna. Okay? Si Susana. You see, these people, they started to see that truly the answer is in Jesus. Pero nasumpungan din nila, layunin nila sa buhay. And they started to believe God. Okay? Kaya,
naniniwala ako ng bawat isa sa atin, meron ding layunin ang Diyos. As you have encountered the Lord, did you remain as you are? Or something happened? What did the Lord done in your life? Anong ginawa ng Diyos sa buhay mo? Are you declaring, are you going out saying, look what the Lord has done? Because I believe when Jesus, wherever Jesus go, or wherever He went, sa kasama niya itong mga kababaihan na to. And I believe, si Maria Magdalena, nagte-testimony yan, nagte-testify. Sabi, ako pinagaling ng Panginoon, pinalaya sa akin 7 demonyo. 7 na nangangahulugan na kompleto na sana, kukumpletuhin ng kadiliman ang pagsira, ang pagwasak sa buhay ko, pero dumating si Jesus. And afterwards, they keep on sharing their testimonies. Sino ang pinagaling sa karamdaman? So, are we sharing our testimonies? Are we going and doing what Jesus wants us to be doing? Marami ayaw mag-testimony. Bakit? Kasi, sabi nila, pag nagte-testimony ako, lalong inaatake ng demonyo, mas lalong dumarami ang problema. Kaya ayaw nilang magpatotoo kung ano ang ginawa ng Diyos sa kanila. Well, iyon ang kaparaanan ng dyablo, para tumahimik ka. Pero ang mga kababaihan na to, hindi tumahimik. Sumama sa pag-iikot ni Jesus. Sumama sa paglalakbay ni Jesus. At ang kanilang idinideklara, ito ginawa ng Diyos sa buhay ko. Saan mo isi-share ang testimony mo? Sa langit? Sino ng audience mo sa langit? Ha? Yung ginawa sa iyo ng Diyos dito, diyan mo yun isi-share. Okay? So, that's why, look what the Lord has done. Dapat magsilbing halimbawa sa bawat isa sa atin. So that other people will also find their purpose in life. Kasi tuwing tayo nagpapatotoo, ang sinasabi natin sa iba, kung ginawa to ng Diyos sa buhay ko, kayang-kaya niya rin gawin sa buhay mo dahil pareho tayong anak ng Diyos. Okay? So, you have to understand paano tayo blessed ng Lord. Everything started with testimony. Everything started with just declaring the promises of God. Okay? Naranasan po natin yun. Kaya sa buhay natin bilang mga mananampalataya, katulad ng mga kababaihang to, they found their purpose when they encountered Jesus. And they found the purpose why God has blessed them. And as well, bakit gusto ng Diyos na mapagpala ang buhay mo? Amen? Tayo manalangin. Father, we thank you and we just ask that truly bless each and every one. And help us, Lord God, to have an encounter with you, Lord, na patuloy na magpapaalala ng iyong kaharian, ng iyong ginawa sa aming mga buhay, at ang iyong ginawa ay maging sanhi upang makita namin ang layunin sa buhay at gayon din, ano ang layunin, bakit niyo pinagpapala ang iyong mga anak. So we thank you and we honor you in Jesus' name. Amen. Amen. Come on, give a praise unto the Lord. Okay? So, nung dumating ako dito sa CA noon, ang isang bagay na nakita ko, sabi ko, napakahirap naman ang lugar na to. Kaya ang sabi noon,
nung ako'y magpaalam na pupunta rito sa CAA, marami akong salita na narinig at ang sabi nila, anong mapapala mo sa CAA? Bakit iiwan mo ang BF Homes? Pag sinabing CAA at sinabing BF Homes, saan mo mas gugustuhin? Siyempre, BF Homes. But you see, God will tell you to go to a place to bring the gospel. And what is the gospel? Good news. Mabuting balita. Ano yung mabuting balitang yon? Na yung buhay ng isang tao ay kayang baguhin ng Diyos. And God has changed, and God has shown. Kaya nung pumunta ako rito, actually naalala ko, halos 2 pirasong walang damit ko eh. Isang long sleeve at isang barong. Na alternate yon tuwing linggo. The rest, t-shirt at slacks. Sapatos ko pa noon, combat shoes. Nagamit ko noon sa mula CAT hanggang ROTC. Okay? Oh. Hanggang sa magpastor ako, hanggang sa mag-asawa. Araw ng kasal, yun din nasuot kong sapatos. Pero, dumating tayo, nagsimula tayo ministeryo. Ang gawain natin, sa kalye lang. Pagkatapos nun, kung saan-saan tayo napunta hanggang sa makabalik tayo sa area ng Manukan at mula roon ay Bahay Kubo, ba? Kaya nga kapag narinig niyo testimony ni Sister Ceci, ang sinasabi niya is, matatawag mo bang church yan? Bahay Kubo naman yan. Okay? But you see, kaya ano pa man ang lugar natin, if God is with us, hindi tayo mananatili sa kung ano ang ating kalagayan. At sa mga panahon na sa gitna ng mga kahirapan o yung hamon na dumarating patungkol sa kahirapan o kawalan, it's either you continue to look at your situation or you continue to seek the Lord and God will answer your life. Okay? At nang tayo ho, I believe, nung malipat tayo dito, for a period of 1 year, I think 2003 hanggang 2004, na halos buwan-buwan, ay may bisita tayong mga pastor na galing ng Baguio. Sina Sister Ceci, dyan pa sila sa Rosal, yung kalye dyan. Well, siya yung tagapakain tuwing almusal. O kaya kapag dumarating yung mga bisita ko galing ng Baguio, dahil nasa, saan po kayo nun? Bio Research. Doon siya nagtatrabaho noon. Si Brother RS, elementary yata, high school. Oh. Pero, you see, bakit ho ginagawa ni Sister Ceci yun during those times? Na tuwing may bisita ako na galing ng Baguio, sa kanila yung kainan. Well, because of what the Lord has done in her life. Yung healing niya. Kung paano siya pinagaling ng Panginoon. At iyon ay naging testimony. Kaya, kilalang-kilala siya ng mga taga-Baguio at palaging ikinukwento sa kanilang mga kongregasyon kung ano yung ginawa sa kanila. That's why, when we also go to their places, there will be people na nakarinig ng kung anong ginawa niya, yun din naman ang ginagawa sa amin. Each and every one has a testimony.
And the reason that God blesses us ay hindi para maging ganon, kundi for you and for me to learn. Na katulad ng Luke chapter 6 verse 38, when we learn to give, ang sabi roon, give generously, and generous gifts will be given back to you, shaken down to make room for more. How can new things come to us kung wala namang paglalagyan? Kailangang alisin mo ang laman, yung dating laman, para iyan ay malagyan. Pero bakit hindi nalalagyan? Kasi meron pang nandoon. So we have heard the testimony as well of Brother R.S. when it comes to first fruit. At bakit ho? Dahil napatunayan niya nung unang araw nung gawin niya. Nung unang araw na gawin niya yon, afterwards nun, after a week, nawalan ng trabaho, tanggal sa trabaho. Kung ikaw yon, na pagkatapos na ikaw ay magbigay sa Panginoon, mag-offering sa Panginoon, and then, ang naging kasunod ay tanggal ka bigla sa trabaho, anong gagawin mo? Ay, sinungaling si pastor? Hindi totoo yun. Pero anong ginawa niya? It's either you prepare yourself to enter into a new level or magreklamo ka. And you will remain as you are. Complain and remain. Or you praise the Lord and you prepare yourself for new things. Okay? So, doon ho, sa bawat pangyayari sa buhay natin, doon nahahayag ano nilalaman ng puso. At kapag nakita mo ang nilalaman ng puso mo, kung hindi maganda, then make a decision and say, Lord, sinusuko ko to sa iyo. I want the new thing. So you have, okay, to give it away, to make room for more. So ang sabi rito, abundant gifts will pour out upon you with such an overflowing measure that it will run over the top. The measurement of your generosity becomes the measurement of your return. Okay? So, kaya ngayon, ano man yung kalagayan niya, praise the Lord, nawa, maisulat naman. Professor, pwede ba gawin mo testimony mo? Kahit summary, tapos ibigay nyo kay Kiel. Okay? Ganun din kina Sterfe, sina Brother Atan. Yeah. Sister Jing, we want your testimonies dahil sa ngayon, ang tinatrabaho, dahil 2 aklat na ni Kiel ang lumalabas or na-publish na, we want yung book na noon pa project ng Young Pro, na look what the Lord has done. We are now starting to work on it. Nag-asawa na si Mikey hindi pa natatapos yung aklat. So, we are going back to it kasi it can make a difference in people's lives. Okay? So, sa mga nagiging ampalaya sa kanilang mga pinagdaraanan, may bagong devotional book si Kiel, Making Room for the New. Okay? So, minsan, sasabihin natin, ano ba to? Anong pinagdadaanan niya kapag nakikita mo yung rooted in strength?
Well, mas magandang i-share nyo yun kaysa kung ano-anong sinishare nyo. Kaysa sinishare nyo yung mga away ng mga politiko. Nagpapaniwala kayo sa mga pinagsasabi nila. Kita ko kasi yung isang post. Sabi ko, naniniwala pa to sa... Mas maniwala ka sa salita ng Diyos. Kasi kapag sinare mo yan, paano kung yung katabi mo ay iba naman? Kung hindi siya pula, green yan o kaya dilaw yan. Dapat bilang mananampalataya, ang dapat na itaas natin is the kingdom of God. Hindi yung sa mga politiko. At huwag makipag-away. Marami gusto na makipagsuntukan sa mga Facebook nila . Mga keyboard warriors na tinatawag. Okay? So, it is my prayer ang makita natin ano yung ginawa ng Diyos sa ating buhay. At iyon ang i-share natin. Kasi ang mundong to nangangailangan ng mga tao na kung paano binago ng Diyos ang kanilang mga buhay. Amen? Amen. So, as we plant our seed today, remember na ang naisin ng Diyos is for you to become a blessing. Okay? So let's all rise up. And everything starts from small things. Wala naman nagsimula sa malaking bagay. Hallelujah. Heavenly Father, in Jesus' name, we thank you for today. And that, Lord, as we honor you, we just want to say thank you so much for what you have done. And so that this day, I ask, let each and every one encounter you. At roon ng lubos na pagbabago sa buhay ng bawat isa sa amin hanggang sa kami maging mga patutuon niyo. So transform the lives of your people and so that your people will become witnesses and they will continue to declare, look what the Lord has done. So we give you praise, honor, and glory, believing your word that says, my God shall supply all your needs according to his riches in glory by Christ Jesus. And that as you give, it will be given back unto you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, shall men give unto your bosom. In Jesus' name, amen.